Hoy, usapin ng Iglesia ni Cristo Rally tayo ka-coffee. Marami kasi naglalabas ang balita ngayon. Una, nagkaroon ng pagbabago sa plano. 'Di ba? Hindi na sa Liwasang Bonifacio, kundi diyan na po sa Quirino Grandstand, which is mabuti ka-coffee dahil matindi po yung traffic na ireresulta yan kung diyan sila sa Liwasang Bonifacio dahil daanan po yan ng mga sasakyan eh. As compared kung sa Quirino Grandstand po yan, malawak po yung lugar at malawak po yung kalsada dyan. Mabilis po makukontrol yung mga dadalo dyan. Alam naman natin marami yung dadalo dyan ka-coffee. Good thing na nalipat po yan yung kanilang venue. Ito ngayon, yung mga DDS kasi umaasa na sila oh. Ang taas na ng energy nila. Finally, andyan na yung INC. Nandiyan na yung Iglesia ni Cristo. Susuportahan na tayo para kay Sara Duterte. Susuportahan na tayo para ibagsak itong gobyerno pag-resignin si PBBM. Sabi ng mga DDS yan eh. Umaasa sila. Laki ng bilang ng INC eh. Solid kasi ang INC. Matutulungan na tayo ng INC. Hala, hindi po. Pahiya kayo dyan. Yung expectation ninyo basag. Dahil nagkakaroon recently ng mga paglilinaw. Hindi ko rin alam kung bakit nagkakaroon eh. Ang sinasabi naman ng INC, nagkaroon ng maling interpretasyon sa kanilang announcement, which I think is, sige, nagkaroon ng maling interpretasyon sa announcement, no? Kasi unang-una, ako honestly ka-coffee, hindi ako INC. Pero I have nothing against INC. Pero base kasi sa una nilang statement, yung nilabas ito ni Sir, yung anchor po ng Net25, siya yung unang naglabas ito eh, ng announcement, di ba? Na tinututulan nila yung impeachment kay Sara Duterte. Indirectly, not saying na suportado nila si Sara Duterte. Di ba? Yan din ang naging interpretasyon ko. To be frank ka-coffee, no? Parang sinasabi ko doon, ang understanding ko doon, okay, suportado ng INC ang mga DDS o ang si Sara Duterte. Kahit sige, sabihin natin impeachment lang yan ka-coffee, pero nevertheless, di ba? Ang makikinabang pa rin dyan si Sara Duterte. Yan ang katotohanan. Ako, sa akin ha, version ko yan ng katotohanan at version din yan ng ilang media organizations, ng ilang mga netizens, yan din po ang kanilang understanding na itong INC is suportado si Sara Duterte. Pero recently din, ka-coffee, 1 day, 2 days ago, ka-coffee, nagkakaroon po ng mga clarification, nagkakaroon ng mga paglilinaw, meron pong efforts, collective efforts, organized effort mula sa INC na kailangan natin i-clarify na hindi natin suportado si Sara Duterte, kundi ang gusto natin ay kapayapaan, which I think is maganda na ginawa nila yan, ka-coffee. Paano natin nasabi na collective efforts yan? Kasi iba't ibang tao, ka-coffee, nakita natin yan, pinupost sila, sabay-sabay sila halos nagpo-post, a matter of time lang, yung diferensya, oras at minutes, at kina-clarify nila na ito pong rally ay peaceful rally at hindi pabor sa kahit na sinong politika o kahit na sinong politiko gaya ni Sara Duterte. Nalungkot ang mga DDS dyan. Kasi akala nila, nakuha na nila ang INC. Suportado na sila ng INC para ipanawagan yung pagbagsak ng gobyerno. Ba hindi? Sabi ng INC, no, this is for a peaceful nation. Peace rally ito, ka-coffee. O sige, malungkot ang mga DDS ngayon at pinagbalaan pa sila. Parang tinatakwil sila ngayon eh. Pakinggan natin ito. Parang tinatakwil sila ito. The same person, ka-coffee, sa programa nila, no? Sige, pakinggan natin yan. Pwede na nandun ka, tapos sasabihin mo dun sa habang nandun ka, sisigaw ka na, ibagsak! Ibagsak! Resign! Walang ganun. Hindi. Wait. Mga DDS, expected din natin yan. May mga DDS na lalabas dyan. May mga placard. Marcos Bangag, BBM resign. Narinig nyo na mismo sa mga anchor na ito. Huwag nyong gawin yan sa rally ng INC. Gumawa kayo ng sarili nyong rally. Yung sisisigaw kayo dyan ng BBM resign. Hindi yan yung kanilang purpose. Paglilinaw yan ha, mga DDS ha. Makinig kayo, hindi kayo nag-organize yan. Hindi kayo yung gumastos yan. Unless meron kayong contribution. Pero I don't think na meron kayong contribution dyan. Kasi gagamitin na itong opportunity ng mga DDS, lalo na po yung mga tatakbo sa pagkasenador. Gagamitin nila ito para makapangampanya. Pero sabi sa INC members, walang politiko na magsasalita. Aray! Bawal na kayo magsalita. Kasi na-visualize ko dyan. Ano ba? Maisogo. Mga tatakbo. Hali kayo dito. Magsalita kayo dito. At ipanawagan ninyo yung pagbagsak ng administrasyon, pagbagsak ng gobyerno, pagbagsak ni PBBM. Gaya ng ginagawa nila sa Maisog Rally. Hindi yan ang Iglesia ni Cristo Rally. Yan ang kanilang paglilinaw dyan. Naku po, pasensya na mga DDS ha. Hindi para sa inyo to. Tuloy natin. Yung mag
mag-rally, di ba? Ang layo ninyo. Huwag niyo sabayan itong... Huwag niyo po itong sasama dito. At huwag kayong sasama. Siguro sa ibang araw ho kayo. O kaya, diba? Yung mga pinopost mo sa social media, nasabi mo, itong mga gagawin mo sa rally mo, ayan na. Suportado na tayo ng grupong malaki. Tapos ito ang agenda mo, hindi ko kami kasama niyan. Hindi eh. At kung kayo po sasama, yun... Sampol, mga DDS, hindi nyo kasama nga INC sa panawagan ninyo. Wait lang, paano si Marcoleta? Hala, paano yun? Si Marcoleta ba Iglesia? Iglesia o Kibuloy? Hindi ko alam ka-coffee, pero parang Iglesia si Marcoleta. Ano yun? Yung mga previous interviews niya. Kasi, ewan ko ha, pero ang understanding ko talaga ng una, kaya nga nandiyan si Marcoleta, the same person, itong mga anchor na to, in-invite din nila yan eh. The way ng kanilang conversation, medyo pinakinggan ko rin yung ka-coffee, favoring the Dutertes. Kumakampi sa mga Duterte at halos may pagbabanta pa nga eh sa gobyerno eh. Sinasabi ni Marcoleta, noong unang interview na itong mga tao na ito, itong mga anchor na to, sinasabi nila na marami sila. May mga grupo pa nga raw na nagme-message kay Marcoleta na gusto daw sumali. Parang may pagbabanta pang dating sa gobyerno na marami kami, huwag nyo kaming kakantihin. Marami kami. Kayong mga politiko, once na isulong ninyo yung impeachment yan, hindi namin kayo iboboto. Yan yung understanding ko. Yan din yung mga interpretation. Good thing nagkaroon ng mga paglilinaw. Pero ngayon, huwag kayong sasali. Yung mga DDS, pasensya na, gawa kayo ng sarili nyong rally dahil hindi kayo welcome dito sa rally ng INC. Walang ganon. Hindi. Kasi kung gusto nyo mag-rally, di ba ang layo din ninyo? Huwag niyo sabayan itong... Huwag niyo po itong sasama dito. At huwag kayong sasama. Siguro sa ibang araw ho kayo. O kaya, diba? Yung mga pinopost mo sa social media, nasabi mo, itong mga gagawin mo sa rally mo, ayan na. Suportado na tayo ng grupong malaki. Tapos ito ang agenda mo, hindi ko kami kasama niyan. Hindi eh. At kung kayo po sasama, yun ang agenda ninyo. Ngayon pala ko. Ngayon pala sinasabi na namin sa'yo, huwag na lang pumunta doon. Huwag na lang daw muna kayo pumunta. Warning yan ha, mga DDS ha. Kung manggugulo lang kayo dyan, wag na lang daw po muna kayo pumunta dyan. Naku, pahiya kayo dyan. Naku, laking pahiya kasi taas ang expectation nila eh. At least, supportado na tayo ng INC, dadami na tayo. Kaya nga nililigawan nila eh. Mga DDS, nililigawan nila yung mga dilaw. Nililigawan nila si Leni Robredo. Si Harry Roque, isa dyan sa nanunuyo kay Leni Robredo. At sa mga dilawan na magkampihan tayo para pabagsakin si Marcos. Naku po. Nalungkot na naman kayo dyan. Anyway, iba't ibang probinsya na po yung naghahanda para po sa nationwide kasi ito ha, hindi lang yung sa Quirino Grandstand. Iba't ibang bahagi po ng probinsya naghahanda na rin po dito sa malawakang pagkilos ng Iglesia ni Cristo. Sige, basahin natin mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Handang magbigay ng police assistance sa ikakasang simultaneous nationwide peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Lunes ang Philippine National Police. At ganoon din po sa ilang probinsya, nagdeklara na po ito ng suspension sa klase. Ito ha, dito sa Ilocos Sur, ka-coffee. Nasa balita ito ng Philippine News Agency. Sa Ilocos Sur, si Governor Jeremiah Singson declares the suspension of classes in all levels. Sino po mga taga Ilocos Sur dyan? Suspendido na po ang pasok sa lahat po ng antas, both public and private schools and work in public offices dyan po sa buong probinsya po ng Ilocos Sur. Yung mga nagtatrabaho po sa gobyerno, sa LGU, dyan po sa Ilocos Sur, suspendido na po yung inyong pasok. Ibig sabihin, pahinga po muna kayo, or kung kayo gusto nyo makijoin dito sa rally po ng Iglesia ni Cristo, please feel free. Pero huwag kayo magsisisigaw dyan na Marcos Bangag, ibagsak ha. Sa January 13 po yan, during Iglesia ni Cristo's National Rally for Peace. Update din ka-coffee mula sa NPDC. Ayan, nasa inquirer.net po yan. Ratsyada tayo ng mga balita ha. Inaprubahan na po ng NPDC ang request ng Iglesia ni Cristo na magsagawa po ng peace rally dyan po sa Quirino Grandstand. Ayan ha, bago ito ka-coffee ha, pagbabago ito sa plano kasi in the past days, ang alam natin dyan po yan sa Liwasang Bonifacio, no? Na aprubahan na po yan, may nagpasinaya, no? At nagpasinaya ba? Nag-giveaway, may nag-giveaway kasi may gagamit kasi sa lugar na yan, nag-giveaway po para sa Iglesia ni Cristo. And I think best decision din yan para iwas traffic din po yan. It turns out the Rally for Peace organized by the Christian sector, Iglesia ni Cristo on January 13
will be conducted at the more spacious Quirino Grandstand rather than at Liwasang Bonifacio, preventing the chaotic Monday next week in the heart of Manila. Exactly. I can only imagine ka-coffee. Grabing traffic ang maidudulot niyan once na dyan sa Liwasang Bonifacio yan. Kasi medyo maliit lang naman ang Liwasang Bonifacio. At ang daming dumadaan dyan. May mga na terminal pa ng bus dyan, ka-coffee, di ba? Idugtong-dugtong na yan. Nakakabit na yan sa Quiapo, nakakabit na yan sa Santa Cruz, o nakakabit na yan dyan papunta sa UN, yung mga bibiyahin ng Buendia, di ba? Yung mga nandiyan sa United Nations, yung kalsada na yan, ka-coffee, sa Maykalaw, kabit-kabit na yan. Grabe yung traffic yan kung nandiyan sa Liwasang Bonifacio, no? Buti na lang nalipat yan. In a message to the Inquirer, National Parks Development Committee, ayun pala yung NPDC, parang American kasi dating NPDC. National Parks Development Committee Executive Director Cecil Lorenzana Romero said the Pentecostal Missionary Church of Christ. Oy, ito ata yung Pentecostal, tama no? Fourth Watch. Pentecostal Missionary Church of Christ, which had prior reserved the Quirino Grandstand for their event, agreed on Tuesday to adjust their scheduled ingress on January 14 to accommodate the request of INC. Ang bait naman ng Pentecostal, ang bait naman ng Fourth Watch, no? O pumayag po sila na maurong po yung kanilang paggamit dyan. Instead of January 13, okay na po sila na January 14 para mapaipagamit po sa INC itong park sa January 13. Oy, ang galing ha, Pentecostal, very good ha. The NPDC, along with the City Government of Manila and other authorities, will have coordination meetings with organizers within the week to iron out the logistical details of INC's event, sabi po ni Romero. Oo, medyo mahaba-habang preparasyon yan, ka-coffee, dahil marami-rami po ang inaasahang pupunta dyan. The NPDC is an attached agency of the Department of Tourism, mandated to develop, preserve, and manage Rizal Park and other national parks. The Quirino Grandstand and the adjacent Burnham Green are located in the southwestern section of the 58-hectare Rizal Park. Okay. Ngayon ko lang nalaman din yan, ka-coffee, no? Pero alam natin may nagmamanage dyan, ka-coffee, sa park. Hindi ka basta-basta magsagawa dyan ng rally, no? Kailangan mo rin ng permit. As compared to Liwasang Bonifacio na mas malaya kayo, ka-coffee, magsagawa ng mga kilos protesta dyan. As long as peaceful at huwag kayo manggugulo, mga DDS, no? The INC earlier announced it will proceed with its National Rally for Peace on January 13, expecting to draw in hundreds of thousands of its members and other religious groups who share the cause in different parts of the country. Ayan, ang mga participants po, ang mga inaasahan pong dadalo ay mula po sa iba't ibang panig po ng Luzon, ha? Kasi nationwide ito di ba? Kanina nabasa natin, meron dyan sa Ilocos, meron dyan sa Palawan, meron dyan sa Mindanao, no? Yung gaganapin po dyan sa Quirino Grandstand na mga participants po na inaasahan ay mga mula sa NCR o National Capital Region, Metro Manila, ka-coffee. Mga taga Calabarzon din po, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Ayan, dyan din po sila magpupunta. Yung mga taga Central Luzon, ayan, dito rin po magpupuntahan yan. Mga taga Bulacan, mga taga Pampanga, dito rin po magtutungo yan. Supposed to converge in Liwasang Bonifacio based on the tagubilin or advisory issued by the INC leaders. Tagubilin pala yung tawag nila doon, ka-coffee, no? INC-led rallies of the same cause will be conducted simultaneously in different cities across the country. Ito na yung mga lugar, ka-coffee, kung saan isasagawa din po itong pagkilos ng Iglesia ni Cristo, no? Sa Legazpi po, dyan sa Albay, sa Ilagan, dyan sa Isabela, sa Puerto Princesa, dyan po yan sa Palawan. Sa Cebu, meron din po sa Iloilo at sa Bacolod in the Visayas. At sa Davao naman, Pagadian, sa Butuan at sa Cagayan de Oro sa Mindanao, gagawin din po yan. The event was organized by the INC purportedly to express their support of the stance of President Ferdinand Marcos Jr. opposing the impeachment of Vice President Sara Duterte. Bagamat ano pa man, ka-coffee, yung mga dadaan po sa area na yan, yung dadaan dyan sa Quirino Grandstand, expect nyo na rin, ka-coffee, ang heavy traffic, no? As much as possible, kung pwede na wag muna kayo dumaan dyan. Actually, mga truck yung nagdadaanan dyan sa malawak na kalsada na yan dyan sa may Luneta, no? Kung maaari po, iwasan nyo yung pagdaan dyan. Pero na-experience ko na yan kasi dumadalo din ako dyan sa mga events ng
gobyerno, no, before, no, dumadalo tayo dyan, hindi naman napuputol yung traffic, no. Marami nga lang tao, no, pero tuloy-tuloy pa rin po yung daloy ng mga sasakyan, particular po dyan sa may harap ng Manila Hotel, hindi po nagbabago yan, maayos pa rin po yung kanilang daloy. It's just that, syempre sa mga pedestrian lane, mga tatawid, dyan medyo nagkakaroon ng pagbagal dahil marami po yung dadalo dyan. I think ang dadalo dyan siguro, aabot yan ng mga 20,000 to 30,000, mga ganyan, roughly that figure, no? Yung mga makikilahok po sa pagkilos na ito ng Iglesia ni Cristo. O yung mga DDS na manggugulo, o kung sino man po mula sa iba't ibang grupo na may planong manggulo sa peaceful rally ng Iglesia ni Cristo, gawa daw po kayo ng sarili nyong rally sa ibang araw, no? Dahil ayaw ng Iglesia ni Cristo yan. Yung mga nag-expect sa INC, pasensya na kayo ha, medyo nasaktan kayo dahil medyo tinatakwil po yung ganyan din yung mindset ng INC. O siya, sige. Pupunta ba tayo? Ang tanong daw sa atin, pupunta. Hindi tayo makakapunta, unfortunately, no? Pero gusto ko sana pumunta para makita ko yung sitwasyon dyan, pero may prior commitment tayo. So, hindi tayo makakadalo dyan. Anyway, update ko kayo ka-coffee. Once na meron tayong mga reports, may mga balita po tayo masasagap dyan, and I'll do some content, no? Para ma-update din po kayo. Yung mga nasa Facebook, make sure na kayo po ay naka-like and naka-follow po para updated kayo sa mga kaganapang politikal dito po sa Pilipinas. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po ay updated sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig at ang kapitayon. Bye-bye!